Welcome to Kabbalah Podcast, the Filipino version, episode 19, Ang Trinidad ng Kabbalah. Ang pagwawasto ay hindi mangyayari ng walang pag-aaral. Dahil dito, ipinadala sa atin ng tagapaglikha ang Trinidad ng Kabbalah, mga aklat, guro, at grupo ng mga kasama sa pag-aaral. Ang natitirang bahagi ng mga episode dito ay naglalarawan ng bawat isa sa mga kasangkapang iyon ng pag-aaral ng Kabbalah, mga aklat, guro at grupo, at dapat tayong makipagtulungan sa kanila. Mga aklat ang ating mga espiritual na tour guide. Ang espiritualidad ay maaaring matamo sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga tamang aklat. Ibig sabihin, ay mga aklat na isinulat ng isang tunay na kabbalist. Ang pagbabasa ng mga tamang aklat ay parang pinangungunahan ng isang tour guide sa ibang bansa. Sa tulong ng gabay ng mga aklat, ay nagiging oriented ang manlalakbay at mas nauunawa ng kanyang bagong kinaroroonan. Kailangan natin ng mga aklat na angkop sa ating mga kaluluwa, mga aklat ng mga kabbalist na pinakamalapit sa ating henerasyon. Ito ay dahil sa iba't ibang mga kaluluwa ang bumababa sa bawat henerasyon at ang bawat henerasyon ay nangangailangan ng iba't ibang paraan ng pagtuturo. Mayroong isang espesyal na pwersa sa mga aklat ng Kabbalah. Sino mang tao na nag-aaral sa mga aklat na iyon sa ilalim ng tamang patnubay ay maaaring makamit ang espiritual na antas ng may akda. Ang mag-aaral ay sumusunod sa mga paraan na ipinaliwanag ng mga manunulat ng mga tunay na aklat ng karunungan ay maaaring makaugnay sa espiritual. Sa pamamagitan ng pagkasaliksik sa isang teksto ng karunungan, unti-unti silang umaangat sa espiritual na antas ng may akda. Sa tuwing binabasa mo ang mga gawa ng matuwid, direkta kang makikipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng liwanag sa paligid. Ikaw ay naliwanagan at ang iyong mga daluyan ng pagtanggap ay dinalisay at puspos ng diwa ng lumikha. Sa pamumuhay sa ating mundo, nakakakuha tayo ng iba't ibang mga larawan at mga impresyon. Dahil doon, lahat tayo ay mailalarawan kung ano ang ating nararamdaman. Ngunit ang mga aklat ng Kabbalah ay naglalarawan ng mga karanasan ng isang taong nakadarama ng espiritual na mundo. Inilalarawan nila ang damdamin ng manunulat na sa isang mundo na hindi nararamdaman ng kanilang nakaramihan sa atin. Kaya naman kakaiba ang mga aklat ng Kabbalah at ang mga manunulat na kabbalist. Ang isang kabbalist na guro ay hindi lamang isang taong nakadarama ng mas mataas na mundo, kundi isang tao din na maaaring maglarawan ng mga emosyon sa isang malinaw na wika upang maramdaman at maunawaan sila ng iba. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga aklat ng mga kabbalist, pinalaki natin ang ating mga nawawalang pandama sa loob natin. Ang mga dapat paunlarin para maramdaman ang mas mataas na mundo. Mga teksto sa wika ng mga sanga. Maraming mga aklat ng Kabbalah na isinulat sa iba't ibang estilo at anyo at isinulat ng mga kabbalist sa iba't ibang antas ng pagkatamo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na malaman natin kung aling mga aklat ang dapat pag-aralan. Kapag naunawaan ng isang kabbalist ang espiritualidad, nadarama niya ito sa karanasan, tulad ng nararanasan natin ang mga pangyayari at insidente ng pisikal na mundong ito gamit ang ating mga pisikal na pandama at damdamin. Sapagkat ang mga bagay sa espiritual na kaharian ay ganap na naiiba sa mga bagay ng ating pisikal na mundo. Mahirap para sa mga kabbalist na mahanap ang mga tamang salita. Nangyayari din ito sa ating mundo. Hindi natin laging naipaliwanag ang ating nadaramdaman.
At kung minsan ay nauuwi tayo sa paggamit ng hindi malinaw na mga salita at kilos. Ito ang dahilan kung bakit ang Kabala ay mahirap intindihin ang mga aklat hanggang sa magkaroon tayo ng koneksyon sa espiritualidad. Kung ano binabasa natin ay mga salita lamang, walang anumang pag-unawa sa kahulugan sa likod ng mga ito. Huwag maging bigo ang pakiramdam kung ano tila malinaw kahapon ay naging mahirap sa susunod na araw. Depende sa mood mo at espiritual na kalagayan kapag nagbabasa ka. Ang teksto ay maaaring limitaw na puno ng malalim na kahulugan o maging ganap na walang kabuluhan. Huwag sumuko kung ang mukhang malabo, kakaiba at hindi makatwiran ng teksto. Ang Kabala ay pinag-aaralan upang matulungan kang makakita at upang malasahan, hindi para sa kapakanan ng pagkakaroon ng kaalamang pang-teknikal. Tandaan din ang Kabala ay gumagamit ng wika ng mga sanga na inilarawan sa episode 11. Ang espiritual na mundo at ang ating sariling mundo ay magkatulad. Walang bagay, kababalaghan o persa sa mundong ito na hindi bunga ng itaas na mundo. Sa makatuwid, ang mga Kabalis ay gumagamit ng mga pangalan na kinuha mula sa ating mundo upang ilarawan ang mga espiritual na bagay. Dahil ang mga bagay na ito ay ang mga ugat ng ating mundo. Ang isang ordinaryong tao na wala pang espiritual na screen ay nag-uugnay sa mga aklat ng Kabala bilang isang uri ng kwentong fairy tale na nangyayari sa ating mundo. Ngunit ang isa ng Kabalis ay hindi nalilito sa mga salita dahil alam niya kung saang sanga nagmula at kung saan ang kahihinatnan sa ating mundo ay nauugnay sa ugat sa espiritual na mundo. Ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ang ginagawa ng mga nagsisimula ay ang paglalagay ng espiritual na pwersa sa mga sanga. Sa halip na tumuon sa mga ugat, halimbawa, dahil mayroon tayong isang espiritual na kalagayan na tinatawag na tubig o hasadim o awa, mayroon din tayong tubig sa ating mundo. Pero hindi ibig sabihin na kung umiinom ka ng tubig ay nagiging maawain ka. Mga aklat na tumutulong sa iyong maabot ang iyong layunin. Hindi lahat ng mga aklat, kahit na mga tunay, ay may parehong kakayahan na isulong tayo patungo sa espiritual na mundo. Gayun din dahil ang Kabala ay nakakakuha ng maraming asosasyon sa pagbuo nito. Karamihan sa mga ito ay hindi tumpak tulad ng inilarawan sa unang episode. Mahalagang suriin ang mga aklat na iyong binasa ng may pag-iingat na paglapit dito. Ngayon, ang parehong tuntunin ng pag-iingat ay ginagawa din sa mga internet site. Upang gawing madali ito, inirekomenda ng karamihan sa mga dedikadong Kabalis sa pag-abandona sa lahat ng aklat sa paksa ng Kabala, maliban sa ang Zohar. Ang mga panulat ng Ari at ang mga sinulat ni Balusalam, yun ay maaaring ang pinakamahusay na diskarte para sa seryosong panghabang buhay na mag-aaral ng Kabala. Para sa karamihan ng sinuman, gayunpaman, tingnan para sa mga panimulang aklat batay sa mga sulating ito. Tulad ng mga iyon, nakalista sa mga appendix ang aklat na ito ay nagbibigay ng panimula sa mga pinagmumula ng ugat upang ang mga magbabasa ay makagawa ng maliwanag na mga pagpipilian para sa karagdagang pag-aaral. Paghahanap ng tamang guro. Pero ano nga ba ang tamang paraan ng pag-aaral at paano ka nakakasigurado na nag-aaral ka ng maayos? Ang mga mag-aaral na nag-aaral ng tama ay gumagawa ng kanilang mga sarili
at ang kanilang mga panloob ng pagkatao, at sila ay ginagabayan ng isang guro. Ang karanasan sa lumikha ay nangangailangan ng isang guro. Ginagabayan ng guro ang mag-aaral habang ang mag-aaral ay tumataas sa espiritual na antas ng guro at nakikipag-ugnayan sa karunungan at kaisipan ng guro. Sa katunayan, ngayon ang isang individual ay hindi makapasok sa espiritual na mundo. Ito ay magiging tulad ng isang individual na nagsisimula sa pagbuo ng buong pisika o kimika at pagkatapos ay pagbuo ng teknolohiya upang magamit ang mga ito. Ito ay magiging katulad ng pamumuhay tulad ng isang Neanderthal na hindi ginagamit ang lahat na makamit ng sangkatauhan sa ngayon. Sa madaling salita, ito ay magiging walang kabuluhan. Yun ang dahilan kung bakit ang isang nagsisimulang mag-aaral ay nangangailangan ng isang guro na nakamit na ang mas mataas sa mundo at maaaring ipakita sa mag-aaral kung paano nakamit ang bawat hakbang patungo sa mataas na mundo. Inaakay ng guro ang estudyante sa espiritualidad, ngunit lubos na namaunawaan ng mag-aaral ang koneksyon sa guro pagkatapos lamang na makamit ang mataas na mundo ng nakapag-iisa. Ang pagkakaisa sa guro ay nangyayari sa mga paunang yugto dahil pareho silang nasa makamundong antas. Ngunit ang pagkakaisa sa lumikha ay posible lamang kapag naranasan mo ang mataas na mundo. Ang guro ang iyong pinuno sa paglalakbay na iyon. Sa isang guro ay humahantong sa pakikipag-ugnayan at pagkakaisa sa lumikha. Hayaan magpasya ang iyong puso. Paano ka makakahanap ng ganong guro? Ang Kabala ay may napakasimpleng sagot. Mag-aral kung saan ninanais ng iyong puso. Kung saan mo nararamdaman na ikaw ay kabilang. Hindi ka hinihikayat ng tamang guro na isipin ang ganito o ganyan. Ang Kabala ay isang karunungan na natututunan mo sa iyong sariling malayang kalooban at pagpili. Walang ibang paraan ng espiritual na pag-unlad. Kapag humiwalay ka mula sa mga panghihikayat, mula sa anumang panlabas, mula sa iyong kinalakihan, at mula sa lahat ng narinig mo sa buong buhay mo, kapag naramdaman mo sa puso mo na ikaw ay nakahanap ng guro at lugar ng pag-aaral, dapat kang manatili. Yun ang tanging balidong pagsubok at wala nang iba pang mahalaga. Ang sabi ni Rab Michael Lightman nang tanungin niya ang kanyang gurong si Rab Baruch Ashlag, kung mapatunayan niya na siya ang tamang guro. Sagot ni Ashlag, wala akong sagot sa iyo. Ito ay isang bagay na kailangan mong sagutin sa sarili mong puso. Wala kang dapat paniwalaang sinuman. Hinihikayat kita na pumunta at tumingin sa ibang lugar. At kung makakita ka ng mas magandang lugar para sa iyo, diyan ka dapat manatili. Gaya ng sinabi ni Rab Baruch Ashlag, punahin at pagdudahan ang lahat. Ang pinakamagandang layunin ay dapat malaya mula sa pagtatangi, mula sa edukasyon, at mula sa opinyon ng publiko. Palayain ang iyong sarili mula sa anumang bagay na kakaiba at subukang maunawaan ang paraan na sinasabi sa iyo ng isang kalikasan. Yun ang magiging totoo dahil anumang edukasyon at anumang panlabas na opinyon ay pamimilit. Ang tungkulin ng guro sa Kabala ay napakabanayad. Dapat idirekta ng guro ang mag-aaral na malayo sa kanyang sarili at patungo sa lumikha. Walang paraan na maiiwasan ng isang tao ang atensyon at paghanga ng mga mag-aaral sa isang guro, maliban kung ang guro ay nalampasan na ang ego at nakapasok sa mataas na mundo.
At paano mo malalaman na ang iyong guro ang tama para sa iyo? Magpasya ang iyong puso. Ang pag-aaral bilang grupo. Lahat ng mga dakilang kabalis ay nag-aaral sa mga grupo. Si Rabbi Shimon Bar Yochai ay nangalaga sa isang grupo ng mga estudyante at gayon din ang ari. Ang isang grupo ay mahalaga upang umunlad. Ito ang pangunahing kasangkapan ng Kabala at nasusukat ang bawat isa sa kanyang kontribusyon sa grupo. Ang isang taong nag-aaral na mag-isa ay maaari lamang gumamit ng sariling daluyan upang tanggapin ang liwanag na lumikha. Ang mga nag-aaral sa isang grupo ay lumilikha ng isang espiritual na daluyan na binubuo ng lahat ng mga kalahok at tinatangkilik ng lahat ang kaliwanagan nito. Gayun din sa high-tech na mundo ngayon, hindi kailangang makita ang isang grupo sa isang pisikal na lokasyon. Ito ay maaaring isang grupo ng mga taong katulad ng pag-iisip na nagbabahagi ng isang karaniwang espiritual na layunin at maaari silang magkita sa internet. Maaari makipag-ugnayan ang naturang grupo sa email na ito, info@kabala.info. Pinagsama-samang pagnanasa. Nagbibigay lakas ang grupo. Ang bawat tao'y may maliit lamang na pagnanais para sa espiritualidad. Ang paraan upang madagdagan ang kalooban para sa espiritualidad ay sa pamamagitan na magkasanib na pagnanasa. Maraming estudyante ang sama-samang nagpapasigla sa liwanag at nagbibigay ng pinag-isang persang larangan na mas malakas sa kabuuan kaysa sa bawat individual sa kanyang sarili. Ang dahilan ay lahat tayo ay bahagi ng iisang kaluluwa. Ang paghahalo ng mga bahagi ay muling likhain ang kolektibong daluyan at nagdudulot sa atin ng higit na liwanag. Ang liwanag na ito ay nakakaapekto sa bawat tao sa grupo. At sa ganitong paraan, ang lahat ng miyembro ng grupo ay naiwawasto pareho ang individual at bilang kolektibo. Ang isang grupo ay parang partnership. Maaari kang mahulog at wala nang naiwan sa nakaraang espiritual na estado. Ngunit ang grupo ay patuloy na iiral at hahawakan ang iyong pagnanais para sa iyo. Ang iyong bahagi sa grupo ay patuloy na umiiral anuman ang iyong kasalukuyang estado. Hayaang ang liwanag ay dumaloy sa iyo. Sinabi ni Rab Yehuda Ashlag na dapat mong isipin na ang mga miyembro ng iyong grupo ay dakila. Makakatulong ito sa iyo na tumanggap ng espiritual na kapangyarihan mula sa kanila kapag ikaw ay nasa personal na paghina. Ito ay katulad ng batas ng konektadong mga daluyan kung saan ang tubig ay laging dumadaloy sa pinakamababang lugar. Kung iniisip mo ang liwanag o espiritual na kapangyarihan bilang tubig, ang kailangan mo lang gawin ay pakiramdaman na mas mababa kaysa sa iyong mga kaibigan. Ang liwanag sa kanila ay dadaloy sa iyo at bilang resulta, mas maraming liwanag ang dadaloy sa kanila mula sa itaas. Lumilikha ito ng tuloy-tuloy na pag-unlad para sa buong grupo. Bagamat ang mga miyembro ng grupo ay maaaring magbago ng mga tungkulin ayon sa kanilang mga personal na espiritual na estado. Ang pag-unlad ng grupo ay walang katapusan at tuwin ay patungo sa pinahusay na espiritualidad. Paano mo masusulit ang pag-aaral bilang grupo? Ginagawa ito ng isang napakasimpleng paraan. Tinatanggap mo mula sa grupo ang kanilang mga pagpapahalaga para sa layunin ng pagkakaisa kasama ang lumikha. Ito ay ang talatang, mahalin mo ang kaibigan gaya ng iyong sarili, ay nauugnay sa ito ang gumagawa sa kanila bilang iyong mga kaibigan.
Kung pakikinggan mo sila at kung pinahalagan mo ang iyong mga kaibigan sa grupo, matatanggap mo mga mensahe ng kadakilaan ng lumikha, ang kadakilaan ng pagkakaloob, pagkatapos ay makakaya mo na maging isang grupo ng mga kabalis. Malayong distansya ng pag-aaral ng kabala. Ang mga kabalis ay nakaantabay, halos parang call center ang mga ito sa mga panahong ito. Ang pangkalatang publiko ay hindi maaaring magkaroon ng isang grupo na nakatayo sa tabi ng bawat isa sa kanila. Ngunit ang mga guro ay available para sa lahat kahit saan. Ang mga advanced na komunikasyon ay nag-uugnay sa mga grupo sa mga guro. Ang lahat ay umuunlad ayon sa kung ano ang kinakailangan para sa pangwakas na pagwawasto. Ito ang dahilan kung bakit umunlad ang komunikasyon sa paraang mayroong ito. Mga social network, e-learning, mura at mabilis na internet, lahat ng mga iyon ay ginagawang accessible sa lahat ng pag-aaral ng kabala. Sinabi ni Balusulam, Rav Kook at iba pang mga dakilang kabalis na ang pagtuturo ay dapat na angkop para sa mundo ngayon. Ang internet ay nag-aalok ng isang mainam na paraan upang pag-aralan ang kabala. Maaari kang manood ng mga live na aralin o i-download ang mga ito sa iyong kaluwagan. Maaari kang makibahagi sa mga online na pagpupulong at komperensya sa buong mundo ng mga mag-aaral. At ilang beses sa isang taon, maaari kang maglakbay sa rehiyon ng pagtitipon ng mga kaibigan upang mapahusay ang iyong koneksyon sa kanila. Ang site ng B'nai Baruch, halimbawa, ang www.cab.info ay nag-aalok ng lahat ng mga online na posibilidad na ito ng walang bayad. Sa kabuuan ng episode na ito, ang kabala ay hindi lamang bukas para sa lahat ngayon, ngunit ang pagpapalaganap nito ay ang tawag ng panahon. Walang pamimilit sa espiritualidad, mag-aral kung saan ninanais ng iyong puso. Ang Trinidad ng kabala ay ang tamang mga aklat, ang tamang guro, at ang tamang pangkat. Ngayon, ang pag-aaral sa isang virtual na grupo ay katulad na mabisa bilang pag-aaral sa pisikal na grupo. Hanggang sa susunod na episode ng Kabala Podcast, the Filipino version, maraming salamat.